Hey yo, what's up mga kalaps? For today's video, wala muna tayong kutob-kutob luto serye. For today's video ay lilinisan muna natin itong ating air purifier na Leboy Pet. Yan ang pinili namin kasi marami kaming aso dito sa bahay. So kailangan talaga namin yung nakaka-filter ng mga balahibo ng aso. So kaya yan ang pinili ko. Dahil tingin ko essential na talaga siya dito sa bahay namin na magkaroon kami ng purifier. Lalo na ang dami-dami naming alagang aso. And lagi akong may sipon, may allergic rhinitis, and si mama rin lagi siyang inuubo, lagi siyang hindi nawawalan din ng hika. Kaya talagang yun ang nag-push sa akin para bumili na ng air purifier. Isa lang muna kasi hindi biro ang price niya. Nagre-range yung price niya sa 12,000 to 15,000 if I'm not mistaken. Ganun yung price ng pagkabili ko dyan. And partida discounted pa yun guys ha. Discounted na yun pero pricey pa rin siya. And masasabi kong worth it naman siya kasi ever since na gumamit kami nung Leboy Pet air purifier ay fairness, hindi na ako sinisipon. And yung allergic rhinitis ko, hindi na rin siya masyadong umaatake. Usually kasi pag sinipon ako, dire-diretso na yan na magkakasakit ako. So sa isang buwan, hindi pwedeng hindi ako magkakasakit. Kahit inuman ko pa agad ng mga gamot, hindi talaga tumatalab. Pero ever since nung bumili ako ng air purifier and nung ginagamit ko siya, nawala yung allergic rhinitis ko. And in fairness, dumaan yung buong month ng January na wala akong sakit. Amen to that. Yes, praise the Lord. Sana magtuloy-tuloy na hindi tayo nagkakasakit dahil sa paggamit natin ng air purifier. Feeling ko talaga naka-help siya sa akin and kay mama, sa awa ng Diyos naman. So, masasabi kong good purchase ito, good ang pag-risk natin ng pera natin para sa air purifier na ito. And pag nakaipon-ipon ulit tayo ng konti, bala kong bumili pa ng isa para hindi lipat-lipat sa kwarto namin dalawa ni mama tong air purifier na ito. Kasi feeling ko naman good investment siya. And backstory lang guys, pinorchase ko itong air purifier na ito dahil ito sana yung plano kong iregalo kay mama nung Christmas. Dahil ako ang nakabunod sa kanya sa monito-monita namin or exchange gift namin. Unfortunately, dahil nga siguro holiday season niyon, hindi siya dumating on time. Dumating siya mga January, first week na ng January. So, huling-huli na ako para sa exchange gift namin, di ba? So, ang nangyari doon, nag-purchase pa ulit ako ng pang-exchange gift ko kay mama. Although, nakagastos na ako ng pambayad dito. So, bali, na double kill ako nung Christmas. Kasi, nag-purchase na ako nito, nagbayad na ako nito. Then, bumili pa ako ng another pang-gift ko kay mama. Dahil nga, wala akong pambigay pa sa kanya nung Christmas. Dahil nga, nahuli ang dating nito. And buti na lang talaga worth it ang pag-purchase ko nito. So nasabi kong sulit na yung pag-risk ko that time and lahat ng hassle na binigay sa akin ng air purifier na ito ay nasulit na. Kumbaga may return of investment na. Agad-agad, nakalain mo yun. So as you can see guys, eto naman, balik naman tayo sa video. Nililinis namin siya ngayon kasi gagamitin nga ulit namin siya. Every 2 weeks nililinis siya para talagang maka-help siya maka-purify ng air talaga. So, as you can see guys, ganyan talaga yung kulay niya. Hindi siya yung white na white yung pang-filter niya. Yung parang abaka type siya na pang-filter. So, ginagamitan namin siya ng vacuum para talagang sure kami na sip-sip niya lahat ng mga dust, mga alikabok na na-filter niya para mawala talaga dun sa filter niya and makahigop ulit siya ng mga bagong alikabok pag ginamit namin. Kaya must have talaga ang vacuum pagka naglilinis kayo ng air purifier para talaga kahit yung sa sulok-sulok na mga dust na nahigop niya ay matanggal nyo rin and para maka-work siya ng 100% again pagka ginamit nyo siya. Kasi pag may mga alikabok niya na naiwan, syempre, hindi siya 100% magwo-work according dun sa kanyang dapat supposed to be, diba, working power. Napakadali niya lang naman linisin guys. Tatanggalin nyo lang yung takip sa pinakailalim, pipihitin nyo lang, then makikita nyo na agad yung need nyong linisin na filter, which is yan, that thing is the filter. So, yan yung humihigop ng mga alikabok na meron sa bahay nyo. So, yan lang yung kailangan yung linisin, wala nang iba. And nga pala, disclaimer lang, bawal basain yan kasi masisira yung HEPA filter na meron dyan.
So, it's either pupunasan nyo lang siya ng hindi basa and ibabrush nyo siya para matanggal yung mga alikabok na nahigop niya. And the best way is to vacuum it para masipsip talaga lahat nung mga alikabok na nahigop niya. After nyo siyang linisan, syempre guys, kung paano nyo siya kinuha, ganun nyo rin siya ibabalik. Which is sobrang easy lang yan. Ipuput nyo lang ulit yung filter, then ibabalik nyo na yung takip, and pipihitin nyo lang, then yun na. Naka-close na siya ulit, and goods na siya para gamitin ulit. Malinis na ulit ang purifier nyo, and may magagamit na ulit kayo. And kung curious kayo kung gaano karaming alikabok yun nakuha niya, eto guys, huwag kayong mag-alala. Ipapakita ko sa inyo kung gaano karaming alikabok yung natanggal namin. So ayan, yung merong sa vacuum namin, yung natanggal ng mga alikabok dun sa aming air purifier. Diba guys, ang dami. Kung walang air purifier, malalanghap namin lahat yan. Kaya thanks talaga sa air purifier dito sa bahay namin. Hindi na namin kailangan malanghap lahat yung alikabok na yan. So, sana maka-invest pa ulit ako ng isa pang air purifier para meron sa ibang space ng bahay namin. And ayan na guys, ready na ulit ang ating air purifier. Ganun lang kadali. Thank you guys for watching. Bumili na rin kayo para sa may mga allergic rhinitis yan. 100% makakatulong sa inyo. See you on my next one.